So ito na mga kapatid, ano? Isang kilalang DD Shets, no, na vlogger. Isang kilalang loyalista ni Duterte, mga kapatid, na vlogger. Ang ngayon ay talagang pinag-uusapan, no, dahil dito sa kanyang ginawang katarantaduhan, mga kapatid, sa nasabing larawan na kanyang ninakaw lang din, mga kababayan, galing sa opisina ni, I think galing yata ito sa opisina ni Martin Romualdez, na kung saan din, mga kapatid, ano, ninakaw na nga niya yung nasabing larawan, ginawan pa niya ng kabulastugan, no, para lang palabasin, mga kapatid, na di umano yung mga congressman, no, yung mga congressman na bumoto para ma-impeach si Sara Duterte ay tinapalan di umano, mga kapatid, ng pera ni Martin Romualdez para lang mapa-impeach itong si Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, ang nasabing larawan po ay nagse-circulate na po ito ngayon, mga kapatid, sa Facebook, and I don't know, pati sa TikTok kalat na rin ito. At ang ginawa nga dito ng House of the Representatives, mga kapatid, ay agad-agaran nila itong dinibank, no, at pinakita nila yung totoong larawan na kung saan inedit po nitong vlogger na si Jody Guzman. So ngayon, sabi dito, mga kapatid, ayon dito sa balita, digitally manipulated image is being spread to mislead the public. The first photo circulating online is a falsified and maliciously edited version of a legitimate meetings held by Speaker Ferdinand Martin Romualdez with his colleague in the Congress. The truth, no, the original photo captured productive and respectful discussion, no stacks of cash. Kasi nga, mga kapatid, dito sa ginawa nitong ni Jody Guzman, pinapakita niya dito, mga kababayan, na di umano, no, may limpak-limpak na pera sa harapan nila Martin Romualdez habang kausap niya or kamiting niya yung nasabing mga congressman. So klinaro po ito, mga kababayan, ng House of the Representatives na mali po, no, malisyoso yung pinapakalat itong ni Jody Guzman na larawan, na kung saan merong limpak-limpak na pera na kumbaga parang nagpapakita ng bayad ni Martin Romualdez dito sa mga congressman na bumoto, no, para i-impeach itong si Sara Duterte. So alam niyo, mga kababayan, ito yung masasabi kong problema dito sa mga DD shits na mga vloggers na ito. Pag hindi na nila kaya depensahan, no, yung itong si Sara Duterte, mga kapatid, ang pinaka last option lagi nilang ginagawa is maghahanap sila ng kung ano-ano mga video or mga picture dyan, tapos gagawa nila, mga kapatid, ng mga malisyosong mga malisyosong mga bagay. Tulad na lang dito sa picture na ito, mga kapatid, na kanyang inedit para lang palabasin na bayad di umano yung mga congressman na bumoto para i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At isa pa, mga kababayan, kaya malakas ang loob nitong Jody Guzman na ito dahil, mga kapatid, wala kasi ito sa Pilipinas. Hindi po ito nakatira, mga kababayan, dito sa Pilipinas. And I think, mga kapatid, basta bansang Asia lang din, kung hindi ko nagkakamali, Singapore, Taiwan, or Hong Kong, no, yung tinitirahan nitong vlogger na ito, kasi nga parang OFW nga ito, mga kapatid, ano. So ang nakikita ko ditong paraan para mapanagot itong vlogger na ito, mga kababayan, unang-una, dapat ipa-cancel po yung kanyang passport. Nang sa ganun, mga kapatid, ay mapadeport siya dito sa Pilipinas. Kasi, mga kababayan, ano, simpleng picture lang to kung titingnan natin. Pero, mga kapatid, dahil inedit niya ito, nilagyan niya ng kung ano-ano yung picture, nag-iiba po, mga kababayan, yung nagiging kahulugan sa nasabing litrato na kanyang ninakaw, no, galing sa opisina ni Martin Romualdez. Kumbaga, pinapalabas nila dito, mga kapatid, isang uri kasi ito, mga kababayan, ng mind conditioning, no? Kasi nga, ang gusto nilang palabasin nga dito sa picture na ito, kaya bumoto ang mga congressman, majority ng mga congressman bumoto na ma-impeach si Sara dahil binayaran ni Martin Romualdez ng milyones
'Di ba? Yun yung gusto nilang palabasin dito eh. Na, yung mga congressman ngayon diyan sa House of the Representatives ay mga uto-uto at mga bayaran, 'di ba? At kayang manipulahin di umano ni Martin Romualdez. And isang bagay yan mga kapatid para i-counter nila yung katotohanan na mai-impeach na nga itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon kung tatanungin niyo ako mga kapatid, bakit nga ba ganito sila kadesperado? Simple lang po ang sagot dyan mga kababayan. Kasi pag itong si Sara Duterte mga kapatid, hindi niya ito nalusutan, no, itong impeachment na inihain laban sa kanya, malaki ang chance kasi mga kababayan na yung pangarap ni Vice President Sara Duterte na maging or tumakbong presidente sa 2028 ay hanggang pangarap na lang. No? Kasi nga once na ma-prove dito sa impeachment na totoo nga may nangyaring corruption, no, na-corrupt siya at yung mga pagbabantayan sa presidente talagang legit yung totoo. Once na ma-prove yan at hindi niya madepensahan yung mga binabato sa kanya ngayong issue, panigurado mga kababayan, sa kangkungan po pupulutin itong si Vice President Sara Duterte. At dito na rin magtatapos mga kapatid itong karir ni Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga vlogger na ito, todo-todo po sila ngayon mga kababayan sa paggawa ng mga fake news, no, para lang madepensahan itong kanilang puon na si Vice President Sara Duterte mga kapatid. And ewan ko lang kung magkano ang binabayad dito mga kababayan nila Vice President Sara Duterte, kasi sa tingin ko mga kapatid hindi naman maglalakas loob itong mga to, no? Hindi naman isusugal ng mga lintik na to yung kanilang mga sarili kung wala ding money involved. Panigurado yung mga kababayan, naniniwala ako diyan na merong merong nagbabayad talaga sa mga to mga kapatid para gumawa lang ng fake news. Pero inyo yan gagawa sila ng fake news mga kapatid. Akalain mo talaga parang totoo, kasi pag tiningnan mo nga itong picture dito na ginawa ni Jojo de Guzman, parang legit nga, no? And kung titingnan mo itong original photo, ang laki talaga ng pinagkaiba mga kapatid, no? Hindi mo talaga akalain, no? Kung hindi mo titingnan yung original na photo, maniniwala ka talaga na nagkabayaran nga, no? Nagkabayaran nga dito sa nangyaring pagboto ng mga congressman para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ito mga kapatid, talagang dinibunk ito ng House of the Representatives, itong pinakalat nitong ni Jojo de Guzman. Kasi malaki ang epekto nito mga kababayan, lalo na dito sa mga supporters ni Duterte na mga uto-uto. Malaki ang epekto nito mga kapatid sa mga Pilipinong medyo mahina mag-isip. Diba? Talagang maniniwala talaga mga kababayan pag ito lang picture na ito na pinapakalat ni Jojo de Guzman yung kanilang makikita. Diba? So para sa akin dapat gawin ng House of the Representatives mga kapatid, dapat gawin ng opisina ni Martin Romualdez dito is ipa-deport itong si Jojo de Guzman sa pamamagitan mga kababayan ng pagkansela ng kanyang passport, 'di ba? And ewan ko lang mga kababayan kung ano ang opinion dito, no, ng mga abogado kuno na kasama nila Duterte, kasi mga kapatid itong mga ibang vlogger ni Digong abogado kuno, 'di ba? Itong si Attorney Trixie Angeles, 'di ba? Alam nating certified na abogado talaga yan, pero ewan ko lang kung ano yung kanyang masasabi dito mga kapatid sa ginawa ng kanyang kasamahan na kung saan ninakaw ang litrato na galing sa opisina ni Romualdez at ginawa ng kung ano-anong katarantaduhan. 'Di ba? Dito natin makikita din mga kapatid na kumbaga okay lang sa kanila magpakalat ng fake news. Ang importante, maipagtanggol lang nila itong si Sara Duterte. Kahit alam na nila ang batas, 'di ba? Nagbubulag-bulagan sila para lang mga kababayan maipagtanggol nga itong kanilang poon na si Sara Duterte. Pero ilan ang abogado diyan sa grupo nila Duterte mga kapatid, no? Yung mga malalaking tae dyan sa grupo ni Digong, halos abogado lahat. 'Di ba? Itong si Sara Duterte, abogado. Si Trixie Angeles, si Roque, 'di ba?
itong si Vic Rodriguez abogado. Pero mga kababayan, ewan ko kung ano yung take nila dito sa ginawa ng kanilang kasamahan. Kasi itong si Jojo de Guzman, mga kapatid, ito yung tawag nito, friendship nila sa Surugando Sasot. 'Di ba? Isa ito sa mga bumubuo sa grupo nila sa Surugando Sasot, mga kababayan. At ngayon, na-booking sa kanyang fake news na ginawa. Kaya takot na takot itong mga DD sumarap sa tri-committee dahil alam kasi nila, mga kapatid, na guilty sila pag pinag-usapan ang fake news. Kasi diyan naman talaga sila nakilala. 'Di ba? Diyan sila nag-boom sa paggagawa nila ng fake news. Kaya ayaw nilang humarap sa tri-committee, mga kapatid, dahil alam talaga nila na makukontempt sila. alam nilang makukontempt sila, mga kababayan. Dahil sureball walang lusot to pag idadaan na to sa idadaan na to sa cross-examination, pagka isinalang ito, at lalo na si Abante or si Paduano ang magtatanong dito, nako, contempt ang aabutin nito. Ay, nako. Anyway, mga kapatid, hanggang dito na lang itong video na ito. Kayo, anong opinion nyo dito, mga kababayan? Grabe, wala silang takot gumawa ng katarantaduhan, mga kapatid, Talagang makikita natin dito na desperado na sila. At ito na lang kasi ang pwede nilang gawin ngayon, mga kababayan, Ito na yung pinaka-the best na pwede nilang gawin ngayon para magkaroon ng tsansa itong si Sara Duterte na makatakbo sa 2028. Kasi nga, mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo, pag itong si Sara Duterte sumablay dito sa impeachment trial na isasagawa, nako, panigurado niya, mga kababayan, wala na pong tsansa na makatakbo pa itong si Vice President Sara Duterte. Hanggang dito na lang. Adios.